Itong dalawang smartphone na to ang best gaming phones around 15K. Sobrang dikit ng laban ng dalawang devices na to, pero ngayon bibigyan natin ng linaw kung ano ang dapat mong piliin. Una, andyan ang Infinix GT20 Pro. Naka 6.78-inch AMOLED 144Hz refresh rate, 1300 nits at Pixelworks X5 display processor. Dito madaming nalilito. Ang purpose kasi ng Pixelworks ay mas pinapaganda ang display quality. Ang akala kasi ng iba, pinapalakas nito ang chipset ng device. Madaling salita, para tong HDR support at Dolby Vision. Again, para to sa display ng smartphone at walang kinalaman sa performance. Sa battery, may 5,000 mAh at 45 watts charger. Pagdating sa camera, naka 108 megapixel Samsung HM6 with OIS, 2 megapixel depth sensor, 2 megapixel macro lens at 32 megapixel front camera. Pagdating sa chipset, naka 8200 Ultimate 12GB RAM, 256GB storage at Android 14. May SRP na 15,133 pesos. By the way, ilalagay ko na din sa description yung mga links kung saan mo ito mabibili at official yan. Sunod naman, andyan ang Poco X6 Pro. May 6.67-inch Flow AMOLED 120Hz refresh rate at Corning Gorilla Glass 5. Naka 5,000 mAh battery at 67 watts charger. Sa camera, naka 64 megapixel main, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro at 16 megapixel front camera. Pinapatakbo ng MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 8GB RAM, 256GB storage at Android 14. May SRP na 14,939 pesos. Ngayon, kung nalilito ka pa din kung ano ang kukunin mo, eto, mas pag-aaralan nating mabuti. Sa display type, pareho naman silang naka-AMOLED, pero pagdating sa size, may kalakihan ng konti ang GT20 Pro. Ngayon, para sa resolution at PPI, panalo dyan ang X6 Pro. Ibig sabihin, mas may kakayahan tong magbigay ng magandang display. Pagdating sa refresh rate, mas mataas naman ang GT20 Pro. Ngayon, kung tatanungin mo ko kung may advantage ba yan pagdating sa gaming, ang sagot ko dyan ay wala. Dahil sa ngayon, ang pinakamataas na FPS lang sa games ay aabot ng 120 at hindi 144. Makikita mo pa dyan yung ibang detalye. At ito yung comparison video ng dalawa pagdating sa display. Para sa akin, mas lamang talaga ang X6 Pro. Pagdating naman sa gaming, kung ang nilalaro mo ay ML, CODM at PUBG, mas maganda ang optimization ng GT20 Pro dahil mas nagbibigay to ng magandang FPS. At sa PUBG, merong ultra extreme na frame rate. Again, hindi ko sinasabing mahina ang X6 Pro. Sa camera naman, mas lamang ang GT20 Pro, pero sa sample photo, halos pareho lang sila ng quality. Pagdating sa video, mas nagustuhan ko ang stabilization ng X6 Pro. Ngayon naman, ito yung mga dapat mong i-consider kung bakit Poco X6 Pro ang bibilin mo. Una, 48% na mas maganda ang performance base sa Antutu benchmark. Pangalawa, mas bago yung Bluetooth version na 5.4. Pangatlo, mas mataas ang wattage ng charger na 67 watts kumpara sa 45 watts lang. Pang-apat, ang slow motion recording ay aabot ng 1920 FPS. Panglima, mas mataas ng 15% ang pixel density na mayroong 446 versus 388 ppi. Pang-anim, mas mabilis ang storage type na naka UFS 4.0 versus 3.1 lang. Pang-pito, 50% na mas mabilis sa single core. Ito naman yung mga dapat mong i-consider kung bakit Infinix GT20 Pro ang bibilin mo. Una, mas mataas na refresh rate na aabot ng 144Hz. Pangalawa, may reverse charging. Pangatlo, may bypass charging. Pang-apat, kayang mag-video recording ng 1440p ng front camera. By the way, ginawa ko nga pala ang TechUknow dahil sa dami ng smartphone na lumalabas ngayon, napakahirap ng mamili. Kaya dito sa channel, ako mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa ako ng mga ganitong video, kailangan ko din ng suporta mo. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Kung best gaming phones naman ang hanap mo under 10K, just click here.